Madalas itong eksena sa pelikula. Pero ang video na aming ipinapakita, aktwal na nangyari sa Quezon City nito lang April 20. Sa mga kuha ng CCTV, kitang-kita may taong kinakaladkad ang motorsiklo mula North Avenue hanggang sa Philem Homes. Ang biktima, isa palang babae. At mahigit isang buwan matapos ang insidente, patuloy ang kanyang mga bangungot. Minsan pumapasok po kasi sa panaginip ko yun. Yung nangyari po sa akin na kinakaladkad po ako. Sana hindi ko po binenta. Sana nung marami nang binigay na sign si Lord, di na po ako tumuloy. Nagsimulang lahat sa post na ito ni Janine sa Facebook Marketplace noong April 15. Ibinibenta niya ang kanyang cellphone sa halagang 21,000 pesos para sana sa eskwela. Sapat na pambayad na po yun sa graduation ko po, tsaka sa tuition fee. Makalipas ang 4 na araw, sa wakas, may nag-message ng buyer. Isang lalaki na nagngangalang Anthony J. Milan. Tumawad pangaraw ito. Kalaunan, kinagat na lang ni Janine dahil kailangan niya ng pera. 18.5 po yung napagkasunduan po namin. Nagkasundo silang mag-meet up sa terminal ng P2P bus sa North EDSA. Pagdating doon, kung ano-ano pa raw ang ipinapagawa ng buyer na si Anthony kay Janine. Inabot ko po yung cellphone para i-check niya. Pero sabi niya, i-reset ko daw po muna. Maya-maya, binag niya po agad yung cellphone. Tinuksan po niya yung bag niya. Akala ko po pera'y aabot. Helmet po. Di ko rin po alam. Sabi niya, samahan mo na lang ako mag-withdraw muna kasi wala akong cash dito. Aminado si Janine. Kinutuban na siya ng di maganda sa mga ikinikilos ni Anthony. Pero hindi na siya makapalag dahil hawak na ni Anthony ang kanyang cellphone at hindi pa ito nakakapagbayad. Pagkaangkas ni Janine, tila nagkatotoo ang mga masasamang hinala niya. Gusto ko pong tumalon, gusto kong sumikaw, pero wala pong lakas. Pagdating po namin sa China Bank, inikot niya po ng konti yung motor. Tapos pagbaba ko po na yun, bigla pong inayos yung side stand niya. Tapos hinarurot niya po yun. Yun po yung naano na po ako, napasabit na po ako nun eh. Pakiramdam daw ni Janine, tila buong araw siyang kumapit sa motorsiklo ni Anthony habang umaandar ito. Hanggang sa tadyakan siya ng kawatan na buyer at kumaripas na ito palayo. Buti, agad naman daw may dumating na saklolo. Akala ko po talaga patay na ako eh kasi nag-blackout po yung paningin ko po. Nakalakad pa po ako nun sa gilid bago ko po nakita na may dumudugo na po pala yung paa ko. Lumapit po yung MMDA, doon po ako na first aid po. Pero tumanggi na si Janine na magpadala sa ospital sa takot na baka mapagastos lalo. Nagpahatid na lamang daw siya sa Timog kung saan sinundo siya ng kanyang kinakasama at ng lola nito. Saka sila sabay-sabay na nagpunta sa Masambong Police Station para magsumbong. Doon pa lang napilit si Janine na magpa-ospital para sa medical legal at para makakuha rin siya ng medical assistance. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na notorious na palang scammer itong nagpapakilalang bilang si Anthony J. Milan sa Facebook. Nakikipag-coordinate din po kami, ma'am, dun sa ibang district, sa ibang numbered police stations natin kung meron pong pagkakakilanlan na similar po kay Anton J. Milan po. Nagtaas na ang inyong lingkod ng 500,000 pisong pabuya sa sino mang makakatulong sa paghuli sa notorious na mandurukot na kilala bilang Anthony J. Milan sa Facebook. I'm very sure yung pangalan na yan, alias lang niya yan. Pero go ahead and investigate anyway. Gamitin niyo po yung sabi niyo cyber warrant para matunton. Hirap pa rin makalakad si Janine. Si Lola Zenaida ang nagtsatsagang mag-alaga sa kanya. Lola siya ni Kenshin, ang kinakasama ni Janine, na sumugod nung danasin niya ang karumaldumal na kalbaryo. Hindi siya na makalakad, hindi na niya maitungtong ang kanyang mga talampakan sa sakit ng kanyang mga sugat na natamak. Masakit sa akin. Nagpupuyos pa rin sa galit si Kenshin sa tuwing babalikan ang nangyari. Aminado si Kenshin, napakaaga nilang nagka-baby ni Janine. Buti na nga lang, nakasuporta kahit papaano ang kanilang mga pamilya, kaya nakapag-aral pa sila. Simpleng paraan na nga lang sana yung pagbenta ng cellphone para makatulong sa mga gastusin si Janine. Pero
napurnada pa. Sobrang sakit po nun. Kahit na hindi na mabalik yung mga nawala sa kanya, sana mapagdusahan niya yung ginawa niya sa partner ko. Ang nanay ni Janine na si Emily, nasa Nueva Ecija pa raw nang malaman ang nangyari. Isa lang din ang panawagan niya. Pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa anak mo. Kasi lumiliit lang yung mundo niya. Yun inilapit ko agad kay Sir Rafi. Sobrang salamat ko rin po kasi nabigyan agad ng tulong yung anak ko. Ngayon, burado ng account ng suspect at hindi na rin siya makontak ni Janine. Pero may lead na ang mga pulis, lalo't lumalabas sa investigasyon na hindi lang pala si Janine ang nabiktima nitong viral na kawatan. Meron po tayong kinoconsider na mga location po, ma'am, ng possible na residence ng tao. Sa motor po, ma'am, kina-countercheck din po nila kasi yung possibility po na baka ibang motor na naman ulit yung gagamitin. Nakikipagtulungan na rin ang ating kapulisan sa DICT para matrace ang suspect. With the help of ng mga mobile network operators natin na meron na tayong kasunduan, matitrace natin kung saan ginagamit itong phone number na to. So, specific location, kanino nakaregister itong phone number na to at kailan huling nagamit itong number na to. Tiwala naman ang mga otoridad na sa pamamagitan ng 500,000 pesos na patong sa ulo na ipinataw ng inyong lingkod sa suspect, masasakote nito sa lalong madaling panahon. Para alalayan si Janine at ang kanyang mag-anak habang siya ay nagpapagaling. Naghandog na rin tayo ng groceries at school supplies na siguradong mapapakinabangan nila ngayong pasukan. Pero hindi pa rin halos makalakad si Janine matapos ang insidente. Kaya para mas mapadali ang kanyang pagkilos sa araw-araw, binigyan na rin natin siya ng wheelchair. Hindi na rin niya kailangan pang problemahin ng cellphone na ninakaw sa kanya sapagkat binilan ko na rin siya mismo ng brand new na cellphone na kapareho ng modelo ng nakuha sa kanya. At hindi na niya ito kailanganin pang ibenta muli dahil sinagot ko na rin ang balanse sa tuition at graduation fee ni Janine na 15,720 pesos. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa tulong po na ibinigay nyo, lalong-lalo na po sa reward na ipinatong nyo po sa ulo niya para mahuli po siya. Maraming salamat din po, Sir, sa binigay nyo pong tulong sa akin sa cellphone po, sa wheelchair, sa tuition fee ko po, tapos po yung binigay nyo pong regalo. At dinagdag nyo pa po itong grocery, Sir Rafi. Maraming salamat po. Tsaka po sa school supplies po para sa anak ko na papasok po ngayong June. Maraming salamat po. Thank you, Sir Rafi. Thank you, Sir Rafi. Congratulations sa iyong graduation, Janine. At dasal ko ang tuloy-tuloy mong paggaling. Ang akin naman babala sa suspect. Saan ka man magtago, siguradong maabot ka rin ng mahabang kamay ng batas.